Magandang buhay mga kapige, and for today's video ay si Mr. po muna ang bahala dito sa ating mga alaga dahil ako po ay medyo hindi maganda ang pakiramdam ng isang kamay ko. Masakit po kaya kailangan ko pang ipahilot. So, ngayon po ay due date na nitong si Berta at wala pa naman po siyang sign. So, ito ay pakakain lang mga 100 grams na pakain para po hindi naman siya magutom ng sobra. At ito yung bagong kasta. Bagong sumpit ko, ito ay nasumpitan noong March 7. Ayan o, may listahan na po si Mr. and June 30 ang pag-anak niya. So, ang kain niya ay 1 kilo isang araw. At eto naman si Annalie, yung mga anakis niya ay narito sa kuna habang nililiguan siya ni Mister. So, eto po yung araw-araw naming senaryo dito sa amin at Torel. Ayan. At so far naman po 12 days old ay maayos naman yung mga biik natin. So, yung paraan po namin kasi communal pen po ito, pag nabasa ay delikado yung mga biik. Kaya lagi hong nasa kuna na ganito. Ayan, yan ho si Annalie. At yan nga ho yung pang second day ay naigahan ng gatas. At yan ay naagapan po natin ng pag-inject ng Pitoxal na 1.5 ml. Kasunod po ang CVG na sa tatlong part po ng kanyang katawan ay in-inject ng TEG 10 ml. So 30 ml lang CVG ang naibigay natin. At simula po noon ay sumagana na yung gatas niya at hindi na po naigahan. Kasi yung CBG po, yun po ay para hindi maiga ang gatas. Ang Pitoxal naman po ay yun po ang pangpasarga ng gatas. Kung hindi nyo susundan ng CBG, yung pagbibigay ng Pitoxal ay maiiga pa rin po yung gatas. Kaya kailangan po magkasunod kaagad yun na ibibigay dito sa inahing may anak. At ayan yung dalawa. Malalaki pa itong dalawang to doon sa pinalalabas na yun. Dahan-dahan lang pagpapalabas dyan. Yan, ganyan lang. Oh, labas ka na rin. Ayan, ganyan lang ho. Kailangan palabasin dito at nang malinisan ng maayos yun. Yung coral nila, hindi rin namin po sila binabasa kasi nga ho dumaan ito sa pagtatae. Kaya ganyan ang mga itsura nila. So nagpalit ho kami ng pakain dito and i-update ko po kayo kasi napagaling ko na po siya dun sa aking mga natural remedy, kaya lamang po ay umuulit. So sabi ko baka nasa pakain, hindi hiyang yung pakain. Kaya ayan ho, dyan muna sila at lilinisan. Ayan, and then alam nyo po ba ngayong araw, ayan, ito pong aking Torel ay hindi na po ito mapapag-alagaan, kaya naman ay napagdesisyon na namin ni Mister na ito ay ipagawa na. At ito na nga po ang aming Torel ay diba na. At salamat sa Facebook dahil yung kinita natin ay dito malalagay. Kailangan gawin para madaling makapag-alaga muli dito. Yan, nasa reels na tayo. At dala-dala na nga ni Mr. itong PVC na gagawing haligi. At pagdating nga namin doon ay natanggal na ang bubong. Kinakalas na lamang itong mga kahoy. Medyo malaki-laki din halaga ang kailangan dahil buong bubong po niyan ay papalitan. Hanggang sa susunod, thank you, God bless, and follow for more para po sa marami pang videos.